Nakulangan ng ilan sa laman ng State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Hitik umano ito sa pagmamalaki ng mga nagawa ng administrasyon itong nakarang 3 taon. Pero tila matabang naman daw sa datos na bagamat negatibo ay kailangan ding malaman ng kanyang mga boss. Narito ang aking report. Ituloy natin, damihan pa natin ang 8,581 na sityong napailawan. Sa kalusugan, ang layunin nating masaklaw ng PhilHealth ang mas marami pa nating kababayan na tupad na rin po. Nariyan po ang pagtulong natin sa electric cooperatives upang makapagpasok sila ng generator sets ng magpapabawas sa mga brownout. Magtutuloy-tuloy ito hanggang makompleto na ang mga plantang magsusupply ng kuryente sa rehiyon. Ito ang mga pagmamalaki na gawa na raw ng Administrasyong Aquino sa nakarang 3 taon nilang pamumuno sa bansa. Malugong ekonomiya, masiglang turismo at abot kamay na kapayapaan sa magugulong bahagi ng Mindanao. Pero ayon sa ekonomistang si Professor Winnie Monsod, hindi na dapat dito itinuon ng Pangulo ang bulto ng kanyang 1 oras at 40 minutong talumpati. Ang sinasabi niya, all these projects, of course, bakit hindi naman magagawa ng proyekto yan? 1.8 trillion pesos ang budget ng 2012. 2 trillion pesos ang of course, there are going to be projects that are done. Ang gusto ko palagi is, hindi na sa marami akong ginawa. Ang importante is, ano ang ginawa ko kumpara sa sinabi kong gagawin ko. Ayan ang always wala yan. I like that the President parang made us feel that we have to get together and work together. But I would prefer a more accurate picture of what's going on. Batid naman daw ni dating Presidential Management Staff Ricardo Saludo ang pagmamalaki ni Pangulong Aquino sa kanyang mga nagawa na bilang Pangulo. Pero kapansin-pansin daw na wala sa talumpati ang mga negatibong datos na mahalaga rin namang malaman ng taong bayan. Dapat sinabi ng malinaw na siya ay nadismaya sa paglago ng unemployment sa kabila ng paglakas ng ekonomiya. Dapat aminin yon. Kasi para bang kung hindi aaminin, parang hindi mo sinasabing, hindi mo tinatanggap na may problema ron. Gayun din, dapat sinabi na ayon sa survey ng Transparency International, 62%. Halos 2/3 ng ating mga kababayan naniniwala na ang katiwalian ay lumubha o kaya hindi nagbago sa ilalim ni Pangulong Aquino. Dapat aminin yun. May mga bahagi naman daw ng talumpati na ikinatutuwa ni Monsod at Saludo. Pangunahin dito ang tila paniningil niya sa Bureau of Customs at Bureau of Immigration. At least, sabi ni Presidente Aquino na merong mga government agencies na hindi ginagawa ang dapat gawin. I mean, that is a hint na merong mga targets na hindi na-accomplish. Mabuti nga na kanyang hinihingan ng paliwanag o kaya kung kailangan ay pagtiwalag nitong mga opisyal na ito. Pero hindi sapat na pagkatapos magkaroon ng mga katiwalian, aalis na lamang sila. Ang mahalaga ay dapat panagutin sila. Ang mga estudyanteng ito na nanood sa sona ng Pangulo, tila nakukulangan din sa nilalaman ng kanyang talumpati. Pinakamahalaga daw dito ang Freedom of Information Bill na dapat sana'y makakatulong sa kampanya laban sa korupsyon. Ayun yung pinangako niya simula pa noong termino niya na hanggang ngayon, nangalahati na yung termino niya, hindi pa rin niya natutupad. Sa tingin po, yung State of the Nation Pilipinas talaga is dapat something na dapat naka-affect sa masa and hindi siya yung top elites lang yung nakakakuha. Ang estado ng Pilipinas ngayon para sa akin, umaangat naman pero nandun pa rin sa estado na kulang pa yung pag-angat. So kailangan pa rin ng siguro pagsisikap para sa mga mamamayan at yung pagtulong din ng gobyerno para sa mga mamamayan.